Good day mga sir, ma'am. May dinala sa atin na washing machine na ayan, LG Roller Jet P1400 RT. So yung issue nito ay yung spin dry. Ayaw gumana daw. Yan, laki nung basket. At ito ay tiningnan ng kanilang tao kasi may mga maintenance sila. Pero ang ginagawa lang daw ng tao niya ay inuhugot-hugot lang daw tong wire. Tinanggal na nga nila yung takip, nasa kanila yung takip eh. Ayan, so ngayon titingnan natin tong motor ng ating dryer. Check natin. Kagandahan nito, nakasakit lang talaga siya. So yung kanyang connection ng motor ay ito. So hindi siya mahirap i-check kasi nakasakit lang. So ang common niya ay white yung common niya. So, position lang natin yung ating multimeter. Okay. Naka-extend lang ho tayo. Yan. Okay. Okay na. No? Open yung isang side niya, oh. Yung common open sa dalawang winding. So luluwagan muna natin tong isang bolt na to para mahugot natin tong ating motor. Okay. Yan, naluwagan na natin. At ngayon naman ay ating kakalasin itong mga wire connector na to para makalas na natin yung ating motor dyan sa ilalim. Yun, medyo matigas lang hugutin itong ating isang nakasakit. Kailangan natin bitawan yung camera para tayo ay makahawak ng dalawang kamay. So pati yung brake ay atin ding tatanggalin. Okay, so mayroon pa rin itong bolt na dalawa. Pa natin to na luwagan. Tigas. Yan, naluwagan na natin. Pwede na natin hugutin to. Okay. Ayan. Naghiwalay na.
tanggalin natin tong capacitor para mahila natin yung ano, ilalim. Ayan, okay, ayan na, uyag-uyag na yung ating washing machine. So tanggalin natin tong ano, motor assembly. Okay, yan, hugot na natin yan. Barinahin na lang natin tong ano, tanggalin natin tong rivet nya. I-try na lang nating i-repair tong motor na to kasi open yung winding at bago pa ito, sabi nung may-ari. Okay, subukan natin. Tanggalin lang natin itong mga rivet at palitan na lang natin din ang bolt yan kapag natapos nating tingnan. Naka-bearing type pala itong motor na to, kaya ang hirap mahanap dito sa amin. Pero wala naman siyang ano, sono. Yun. So silipin na lang muna natin tong kanyang ano, thermal fuse. Kasi yung pag-test natin kanina, ang open ay from white to yellow, black, at saka gray. Ito yung common yung white eh. So ba malamang ay nag-open yung ano, yung thermal fuse natin. Ito yung thermal niya eh, oh. Check natin to. Ingatan lang natin na hindi maputol yung hibla. Kasi parang good pa yung winding eh. May katabi kasing ano, wire. Baka maputol natin. Yan, pinas forward na nga natin itong ating video para medyo mabilis kasi medyo mahaba itong video eh. Kaya ito medyo iniingat-ingatan natin na hindi tayo makagupit ng wire. At ayan na nga, na kalas na natin yung ating thermal fuse, no? At maglalagay lang tayo ng ano, ng bahagyang sugat or balatan natin ng bahagya yung ating paanong ano, thermal fuse para sa ating pagsundot ng ating multimeter para masukat natin kung buo pa yung ating thermal fuse. Good yung ano, yung thermal. Bakit ganun? Good naman yung wire niya. Ano nagputol? Ayan na nga, at na sukatan natin ng multimeter at buo nga po yung ating thermal at buo rin yung linya ng common wire natin ng ating tinister. Ngayon titingnan natin yung mga splices na yan, baka may naglulus kasi ano to, ang magnetic wire na ginamit ay aluminum.
at yan ay parang nakaipit lamang. Kaskasin natin ito. Bakit? Bakit walang ano? Uy, meron na. May reading na parehas. Ay, may baka dito nga problema talaga. Tanggalin na natin. Ayan nga po at ating tinitingnan maigi kung bakit nagkaroon ng reading yung ating winding. Baka itong kanyang splices ay may naglulus. Ngayon ang gagawin natin diyan ay kikiskisin natin yung mga aluminum na yan at babalutan natin ng copper paikot at ihinang para magkaroon siya ng parang support, no, nang hindi siya mag-loose. At yan ay iniikutan na natin ng copper ng ilang ikot nang sa ganun ay mabalot ng copper yung mga aluminum na parte ng ating magnetic wire, no? Kasi nakakapagtaka kung bakit biglang nagkaroon ng reading nung ating ginalaw iyan, no? At pagkatapos niyan ay ihihinang po natin para hindi siya kumalas. So meron pa tayong dalawang gagawin na para gawin na ganito. Dalawa na lang ang ating baklasin. Babalatan na natin to para may kapitan lang yung ating copper. Yan, kakaskasin lang natin tong mga magnetic wire na to na aluminum para ma-wrap natin ng copper na strand. Paikutan lang natin yan, no, tapos ihinangan para ma-sure natin na hindi siya mag-loose. Yan. Ganon din dyan sa isang splice na yan, kasi nung ginalaw kasi natin kanina yung wire na yan, yung wire na isa na common
ay nagkaroon po ng reading yung ating mga windings. So para sure tayo na wala na tayong duda na may loose pa, lahat ng splices ay lagyan natin ng copper, tapos ihinang natin. Ayan, nilagyan na natin dyan ng ng shrinkable at saka yung kanyang spaghetti. Tingnan natin kung may reading po tube para mat-check natin ulit. So i-double check natin yung ating motor, at sa pag-test nga natin ay nawala na naman yung continuity ng ating common wire, no? At yun ang ating alamin kung bakit nawala na naman. Pagkatapos nating i-wrap ng copper yung ating mga splices, para maiwasan yung loose. Ngayon, napagtanto natin nung ating tiningnan uli yung ating common wire. Kapag tinitester natin sa bawat dulo, ay nawawala kapag ginagalaw. Ngayon, ayan, itinutusok ko riyan sa may gitna at nawawala po yung reading kapag ginagalaw yung wire. Ayan o. So confirm na natin na dito ang kanyang problema. Yan ay ating puputulin at para makita natin ng actual. Okay, at yan ay ating babalatan muna ng dahan-dahan nang sa gayon ay hindi sumama yung wire na naputol. Yan, tutuklapin lang natin yung kutsilyo yung balat, at ayan, nakita na natin na may putol nga po diyan sa parting iyan. O, yan po. So, solve na po ng 100% yung ating problema sa motor na ito, kung bakit nag-open, no? So, hindi naman siguro na sayang yung ating paglagay ng support doon sa mga splices, at yun ay para tumibay din naman. Okay? Ayan po, at ating kukunik na lamang yung mga wire na yan, at start na tayong mag-tali, no? Okay.
Okay po, plaster na natin yung ating motor at ilagay na natin yung mga tornilyo. So itong mga wiring na lang yung ating kakabit. Okay, saka itong belt. Okay, dito na tayo sa pagwa-wiring. Hindi naman mahirap ibalik to kasi nakasakit lang, kaya mas madali siyang ibalik. Pero dapat
timer. Yun. Ayun na siya, oh. Maandar na. Try natin yung brake. Kung nag-brake siya. Very good. Start. Nice. Okay. Pwede na natin ipakuha sa may-ari. Thanks for watching guys, and don't forget to follow.